Bagamat natalo ang Golden State Warriors sa kanilang last game laban sa San Antonio Spurs at tumabla na sa OKC Thunder ang record sa 12 wins, 4 losses, nananatili pa rin naman sila bilang number 1 sa West. Tinalo rin naman ng Golden State ang OKC kaya sila ang nasa unang pwesto. Pero sa kabila niyan, may ilang problema pa rin naman ang kanilang hinaharap kagaya ng sinabi ng ilang mga analyst na nakukulangan nga sila ng ambag ng mga role player simula nang magkaroon ng season-ending injury si DeAnthony Melton sa tuhod. Kaya sinusubukan nga po itong ayusin ng front office sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, susubukan nga po ng organisasyon na mag-request ng disabled player exception na nagkakahalaga ng $6.4 million upang magamit nila sa pagkuha ng bagong player. Sa ngayon, hindi pa ipinapaalam kung anong klaseng player ang kanilang kukunin, ngunit umaasa nga po ang mga fans na isa itong scorer o shooter ang kanilang ipapalit kay DeAnthony Melton. Samantala, dahil nga hindi nakapalag ang Los Angeles Lakers kahapon laban kay Nikola Jokic, sari-saring trade rumors na nga po ang nagsisilabasan sa social media. Napakaraming sentro nga po ang nakadikit ngayon para tumulong kay Anthony Davis at LeBron. Kita rin naman na hindi sapat ang kanilang tatlong big man na sina Christian Wood, Christian Coloco at si Jackson Hayes para sabayan si Nikola Jokic. Kaya nararapat lamang nga daw nila itong tanggalin at gamitin bilang asset sa pagkuha ng bagong big man na available sa free agency. At ang full list nga po ng sentro na posible nilang makuha ay sina Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Walker Kessler ng Utah Jazz, Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, Nicholas Claxton ng Brooklyn Nets, Nick Richards ng Charlotte Hornets at ang fan favorite na si Dwight Howard. Karamihan nga po sa mga fans pabor na kunin si Dwight Howard since napatunayan na nga nito na kaya pa rin niyang sabayan si Jokic. Ngunit base sa inilabas na balita, ang pinakamalapit na sentro at pinakamadali nilang makuha ay si Jonas Valanciunas dahil magagamit nila dito bilang trade offer sina Jackson Hayes at Christian Wood. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po na matalo ang Charlotte Hornets last game laban sa Milwaukee Bucks, inanunsyo nga po ng team na nagkaroon ng ACL injury si Grant Williams na siyang rason bakit out for the season na ito since kakailanganin nga po niyang sumailalim sa isang operasyon. Alam naman nga ninyo na isa nga ito sa majority na injury na pinakakinakatakutan ng mga atleta. Pero imbes na kaawaan ang nangyari kay Grant Williams, binatikos pa nga ito ng mga commentator ng kanilang kalabang team na Milwaukee Bucks. Sinabi nga ng mga ito, flop o arte lamang nga daw ang ginawang pagtatamo ng injury ni Grant Williams nang mag-drive ito sa ilalim. Sinubukan rin naman nga nitong sumungkit ng foul, ngunit nang hindi niya makuha, nagsakit-sakitan nga daw siya sa tuhod. Para nga po sa kaalaman ng lahat, hindi katulad ng ibang player, may karakter rin naman nga si Grant Williams sa liga lalo na sa loob ng court, kaya hindi nga po masyadong pinagkakatiwalaan ang mga ginagawa nito. Kaya isang malaking pambabastos nga po ang ginawang ito ng mga commentators sa isang player na nagtamo ng malalang injury.